dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Sa misang ito, ipagdasal natin ang mga kapatid natin sa ibang bayan na nagsisika para sa kanilang pamilya. Mabuting kalusugan para sa kanila at sa tulong ng Panginoon ay maabot nila ang kanilang mga pangarap para sa mga taong sa kanila ay mahalaga. Upang tayo maging marapat sa misang ito at sa ating intensyon, halina't magsisimulan tayo at humingi tayo ng awa para sa ating mga kasalanan sa Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan lamang sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ng Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Jesucristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay, ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maghihanda kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kamakailan ay may nakita akong post sa FB ng kaibigan kong si Kim Rodriguez. Basahin ko sa inyo. Ayan. "Tumaya ako sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo. Nilaban kita kahit na alam kong talo ako. Pinairal ko ang puso ko kasi sabi niyo, puso, ayun, olats, ang sait." Noong una, akala ko broken-hearted dahil sa manliligaw siguro, o kaya dahil sa boyfriend, di ko alam. So, tinanong ko, "Kapatid, Kim, nangyari? Broken-hearted?" Sabi niya, "Father, hindi. Kung broken-hearted ako dahil sa gilas sa Pilipinas." Naintindihan ko agad. Sino ba naman ang hindi madudurog ang puso, lalong-lalo na sa ating mga basketball enthusiasts? On paper, talagang ang gilas ay malakas. Meron kang NBA player, Jordan Clarkson. Meron kang 6-time MVP, Jun Mara Fajardo. Meron kang rookie ng KBL na si Abando. Meron kang Dwight Rams. Meron kang Kai Soto. At marami pang mga talented players. Magaling ang mga coaches. Supportive at very generous ang mga big
boses. At higit sa lahat, meron kang crowd. Meron kang home court advantage. Kung bakit hindi tayo nanalo kahit isa. Pero kung tutuusin, ang laki-laki ng tsansa, lalong-lalo na dun sa game natin against Angola. So, anyari? Anong dahilan? Yung dati ng dahilan, kakulangan ng preparasyon. Binabash si Coach Chot. Ang sabi, dapat daw palitan na. Halimbawa, dapat na ipalit ay si Coach Tab Baldwin. Sa opinion ko lang po, kahit si Phil Jackson ang ipalit dyan, kung kulang ang preparasyon natin, hindi malayo ang mararating natin. Campus ng Gafit, among our local players, yung mga local players na lang, hindi naman kaagad-agad pinakakawalan ng mga ball clubs yan Diba? Mga last few months na lang, among our local players, konti na ang preparasyon natin. Sila na maglalaro together. Yun pa kayang with our big guns, halimbawa ni Jordan Clarkson, mas kulang ang preparation. Nandong 1-2 buwan lang. Kaya mapapansin po ninyo ang bola na kay Jordan Clarkson lang. Nagtatagal sa kanya. Double team na siya. Triple team pa kung minsan. Hindi dahil sa buhaya siya. Hindi dahil hindi niya alam ang galaw. Hindi siya pamilyar sa galaw ng mga kakampi niya. Ganon din naman ang mga kakampi niya sa kanya. That is why, no offense ako idol ko si Jordan Clarkson. Naging Utah Jazz nga ako Dati Lakers ako. Dahil nga kay Jordan Clarkson. But no offense para sa akin, mas maganda pa siguro kung ang kinuha si Brownlee. Yes, hamak na magaling talaga si Jordan Clarkson. NBA player at mabait. Gusto talagang maglaro para sa bandera ng Pilipinas. Kaya lang ang issue dito ay yung preparation with him. Si Brownlee kasi, familiar na sa laro ng kanyang mga kampe. Same thing, yung kanyang mga kampe, familiar na rin kay Brownlee. Kasi ang preparation, hindi po pwedeng 1-2 buwan lang. Matagal na panahon yan. Kita po natin yung mga team, halimbawa yung Italy, halimbawa yung Angola. Yung Angola po, walang naturalized player yan. Puro mga taga-Angola talaga yan. Pero tingnan po ninyo, fluid yung play. Touch, passing lang. Ang bilis umikot ang bola at lahat tumitirada. Hindi dahil sa magaling lang sila, kundi dahil sa mahabang panahon, individually, especially as a team, preparado na sila. Ang basketball, teamwork talaga yan Hindi one-man team lang. At nangyayari yon kapag maganda at mahaba-haba ang preparation. Narinig po natin mga kapatid sa ating pinasang ebanghelyo ang tapat at matalinong alipin. At ito yung gumagawa ng kanyang tungkulin. Yung inaasahan sa kanya ng kanyang amo, nandun man o wala ang kanyang amo. So ginagawa niya, hindi yung gusto niyang gawin, kundi yung dapat niyang gawin. That is why, dumating man nang hindi niya inaasahan ng kanyang amo, nakahanda siya. Kasi nga, wala man o nandun man ang kanyang amo, ginagawa niya, hindi ang gusto niya, kundi yung dapat niyang gawin talaga, yung pinagagawa sa kanya ng amo niya. And so, preparation entails not just a long-term preparation, a long-term practice together as regards skills, a long-term practicing of a skill. Hindi lang yon. Preparation involves discipline. Kasi sa preparation, kinakailangan gawin natin, hindi yung gusto nating gawin, kundi yung dapat nating gawin. At tulad po ni Kobe Bryant, minsan sa kanyang interview, sabi niya, there are times na gusto niyang makipag-party-party kasama, siyempre ng mga kaibigan, sa halip na mag-practice. So there are times na gusto niyang gawin yung gusto niya, hindi yung dapat niyang gawin. Pero talagang pinipilit daw niya ang sarili niya na imbes na mag-party at maglakwat siya, ay mag-practice siya. Okay, nakita naman niya si Kobe. Kahit kailan mo isa lang, i-score at i-score. At yan ay dahil lagi siyang preparado in as much as lagi niyang ginagawa. Hindi ang gusto niya, kundi yung dapat niyang gawin at yun ang inaasahan sa atin. Madalas kasi ang nakikita lang po natin ng mga kapatid ay yung tagumpay ng isang tao o grupo ng mga tao.
Hindi natin nakikita, tip of the iceberg lang yon. Yung pinakamalaking bahagi ng iceberg ay yung preparation, yung pagkasakripisyo, yung mga dugo at pawis na bumagsak, yung mga luha na pumatak, yung mga gusto na kanilang i-give up, maabot lamang nila ang kanilang mga pangarap. Matagal na nating pangarap manalo sa World Cup, tayo na bansang Pilipinas. Kaya nga ang isa sa mga ginawa ay dito pag ginawa ang FIPA na yan. Matagal na rin natin pangarap ang mapunta sa Olympics bilang basketball nation. Isa nga po tayo sa may pinakamatandang basketball tradition. Hamak na mas matanda ang ating basketball tradition sa mga bansang nangunguna sa basketball sa atin ngayon. Ang PBA po ang isa sa pinakamatandang basketball league. Hindi sa Asia, kundi sa buong mundo. So matagal na tayong naghahangad na manalo. Pero bakit hanggang ngayon, banderang kapos pa rin tayo? Kasi nga, hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Ginagawa natin yung gusto lang nating gawin. Yes, nagsasakripisyo tayo. Pero hindi yung dapat nating maging sakripisyo. Nagsasakripisyo tayo at willing tayo magsakripisyo sa maikling panahon. And that is not a good preparation. Ang magandang preparasyon ay yung sa matagal na panahon. Pag ganito tayo ng ganito, wag na po tayong magtaka kung matalo tayo ng matalo. May mga pagkakataon tulad sa mga nakaraan, mananalo ng konti, pero matatalo uli. Aakyat ng bahagya, pero babagsak uli. Ganon lagi Kasi meron tayong dapat baguhin sa sistema. At yun nga yung long-term preparation. Hindi yung gusto lang nating gawin, kundi yung dapat nating gawin. Sabi po ni Benjamin Franklin, failing to prepare is preparing to fail. Yung kabiguan na maghanda ay paghanda para mabigo. Sa mga mag-exam dyan, sa mga tatakbo sa mga posisyon dyan, sa mga magsisimula ng negosyo dyan, sa mga mag-apply ng trabaho dyan, sa mga nagpaplanong mag-asawa dyan, sa mga may pinapangarap dyan. Kung hindi po kayo maghahanda, maghanda na po kayong mabigo. Ganon din mga kapatid, sa paghahanda natin na humarap sa Panginoon natin. Buti pa nga po yung mga binanggit ko pwede pa natin hindi maranasan yun. Depende sa ating sitwasyon. Pero yung humarap tayo sa Panginoon, hindi natin malalampasan yun. Hindi natin maiiwasan yun. Darating at darating yung panahon yun. It's just a matter of time. So dapat natin yung paghandaan. At sana yung paghandaan natin, hindi paghanda para mabigo o para masabihan tayo ng Panginoon na tamad at walang kwentang alipin. Sana yung paghahanda na gagawin natin ay paghahanda para magtagumpay kasama niya sa kabilang buhay, para tayo masabihan din ng tapat at matalinong alipin. Come, share the joy of your Master in heaven. At tulad sa sitwasyon ng Gilas, wala naman po tayong dapat na pang idagdag masyado We already have the skills. We already have the height. Meron na tayo Meron na tayong kinakailangan para magtagumpay. Pero ang kailangan ay yung tamang paghahanda. Yung gawin natin, yung dapat nating gawin at hindi yung gusto lang nating gawin. Same thing sa pagharap natin sa Panginoon natin. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi natin kinakailangan maging matalino. Ang kinakailangan natin, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, ay maging tulad tayo ng mga bata na mapagkumbaba. Gawin natin kung ano yung inuutos ng Panginoon sa atin. Yung inaasahan niya sa atin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin. Magpe-prepare na rin naman tayo. Pagbutihin na natin. Isulit na natin. Gawin na natin yung dapat nating gawin upang hindi masayang anuman ang paghahanda na ginagawa natin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos.
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringkin ng Diyos Sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya, kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y Alam kong di ringkin maglilingkod. ng Diyos ang Alam samo. kong di ringkin ng Diyos Bigyan natin ang ang ating samo mga mata. ko. Panginoon, tulungan mo akong gawin ang kalooban mo, hindi ang kagustuhan ko, ang magpatawad kahit lubhang nasaktan ang damdamin ko, ang magsikap kahit napapagod na ako, ang magbigay kahit na nakapagbigay na ako, ang umunawa pa rin kahit na pakiramdam ko ako'y inaabos. Tulungan mo akong maging mas katulad mo, Panginoon. At tulungan mo ko na gawin ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mabuting tao sapagkat iyon ang niloloob ko at alam ko na iyon ang kalooban mo. Hallelujah! 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 Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Mabalik Paniwalaan sa atin. Hallelujah! Hallelujah! ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga ay sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos niya. mangyayari sa iyo. At ang ipinapagawa niya sa iyo ay hindi para sa kanya, kundi para rin sa iyo. Kung hinahangan ka niyang maging mabuti, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sapagkat kung mahal ng Panginoon ang sa lahat ng iyo. tao, lalo-lalo na yung sumusunod sa kanyang kalooban, mas lalo niya silang hindi papapayaan. Panghawakan mo yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakais at kapayapaang nagbubuklod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Lalo na ngayon ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila, kaawaan mo kami at pagkitapatin mo makisalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang aming kagandaang loob mo'y manatiling busilang sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming anang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo sa pagtangkilik po ninyo sa aming simbahan para sa mga paggawain pa namin. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.